Balat sa kaya na yan. It's giving wet look. Ngayon, ating silipin ang mundo ng P-pop kung saan na ilabas ni Mika Lim ang kanyang saloobin patungkol sa kanyang sitwasyon ngayon. Ating tunghayan ang kanyang kamakailang panayam sa Billboard Philippines kung saan nagbukas siya tungkol sa mga pressure ng katanyagan at ang hindi makatotohanang mga expectation sa mga idols. Sa matapat na usapang ito, ibinahagi ni Mika Lim ang mga hamon ng pagpapanatili ng perpektong online persona habang dinadaanan ang mga komplikado sa kanyang personal na buhay. Ikinuwento niya ang napakalaking pressure ng pagiging isa sa mga nangungunang artista sa Pilipinas. Yes, siya ang pang-10 most searched personality sa Google sa taong ito. Ang isa sa mga nakikita ko kung bakit siya rin ang may pinakamalaking followers sa TikTok sa lahat ng BINI members ay dahil rin sa impact na dala niya sa BINI at yun ay ang kanyang iconic red hair. Ito ay isang titulo na nagdadala ng parehong malaking karangalan at napakalaking responsibilidad. Ibinunyag ni Mika Lim ang epekto ng patuloy na pressure sa kanyang mental health. Inilarawan ang hirap niya sa pagtulog at ang patuloy na bigat ng mga expectation. Binanggit niya rin ang matinding pagmamasid sa kanila mula sa mga tagahanga na madalas humantong sa mga maling interpretasyon at hindi patas na pagpuna. Detalyado sa artikulo kung paano ang mga tila simpleng aksyon tulad ng paglabas kasama ang mga kaibigan ay maaaring mapalaki sa online na humahantong sa masasakit na komento at pagbabago sa pananaw ng mga tagahanga. Matapang na ibinahagi ni Mika Lim ang kanyang mga struggles at ang walang tigil sa paghusga ng mga ito na minsan humahantong na rin sa naka-question na rin niya ang kanyang sarili dahil sa mga narrative na gawa-gawa ng mga tao. Marami ng beses na nai-issue si Mika Lim, lalo na sa mga paglabas-labas niya sa bar. Ang kaibigan niyang si Juan Patricio ay nagkaroon ng death threat dahil sa pagsiselos ng kanyang mga fans sa naturang kaibigan. Konting kibot lang ay binibigyan agad ng maling impresyon, dahilan ng paglaki ng issue na wala naman dapat. Pero para kay Mika Lim, napaka-challenge rin ang mapunta sa kanilang posisyon ngayon. Dahil pakiramdam nga niya, maraming tao ang nagpapakahirap at gagawin ng lahat malagay din sa pwesto kung saan sila ngayon. Kaya hanggat maaari, nais nilang seryosohin ang pagkakataon sa abot ng kanilang makakaya at hasain ang kanilang mga kakayahan upang maikalat ang salita tungkol sa OPM. Pero ang kwento ni Mika Lim ay hindi lamang tungkol sa mga negatibong aspeto ng kasikatan. Pinag-uusapan din niya ang kahalagahan ng pagpapalugod sa sarili, pag-alis muna sa social media upang muling kumonekta sa kanyang sariling emosyon at tumuon sa kanyang personal na paglago. Binibigyan din niya ang kahalagahan ng pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng kanyang pampublikong persona at kanyang pribadong buhay, na binibigyan din ang pangangailangan para sa mga tagahanga na maunawaan na ang mga idolo ay hindi mga robot, kundi may mga masalimuot din na buhay katulad ng isang individual na may sariling mga pinagdadaanan at may ambisyon din. Ang journey ni Mika Lim ay isang malakas na paalala na sa likod ng makintab na imahe ay isang tao na naglalakbay sa mga hamon ng katanyagan na may katatagan at kapanahunan. Ang kanyang pagiging bukas tungkol sa kanyang mga karanasan ay isang patunay ng kanyang lakas at ng kanyang hangarin na magkaroon ng tunay na koneksyon sa kanyang mga tagahanga. Ikaw, ano ang mga saloobin mo sa katapatan at kahinaan ni Mika Lim? Ipaalam mo naman sa amin sa komento sa ibaba at huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe para sa mas nakakaingganyong content sa mundo ng P-pop. Mag-section. Tamad.
giving wet look. Ba't kising ka pa daw? Kasi nagkukulay ng buhok. Nag-live ako. Bakit ba? Kita mo naman, di ba? Tapos na. You can use cuticle remover. Ay, wet. Okay. So you clap. Bye. Sorry.